Ikaw? Ikaw na bata ka. Ang sabi ko sa'yo, gawin mo ang trabaho mo dito, sa bahay. Hindi pwedeng pinapalamon ka tapos wala ka man lang naambag dito sa bahay? Pero, Ate Andrea, naglinis naman po ako ng sahig. Pati nga po ang plato, nahugasan ko na. Hay nako Richard, hindi yan sapat. Kung tutuusin, kulang pa yan eh. Ito kasing si Daddy, dinadala ka pa dito sa bahay eh. Isa ka lang namang anak sa labas. Andrea, magdandahan ka sa panalita mo ha. Nakasakit ka na. Dad, totoo naman ang sinasabi ko. Isa lamang siyang anak sa labas. At hindi siya matatanggap ng pamilyang ito. Ang mas mabuti pa, Dad, palayasin mo na lang ang batang iyan. Dahil kahit kailan, hindi namin ituturing na bahagi siya ng isang pamilya. Napaiyak na lamang itong si Richard dahil sa mga salitang binitiwan ni Andrea. 7 taong gulang noon itong si Richard noong iniwan siya ng kanyang ina matapos sumakabilang buhay ito dahil sa isang sakit. Si Richard kasi ang naging bunga noon ni na Mr. Harold Thomas at Lucy. Isang gabi noon habang nagkakilala sila sa isang bar at dahil doon ay nagkapalagayang loob ang dalawa. Hindi alam ni Lucy na meron pala siyang totoong pamilya itong si Harold. Ang pakilala nito ay siyang binata, dahilan para pumatol itong si Lucy sa lalaki sa gabing iyon. Mayaman ang pamilya ni Lucy pero dahil ayaw niya sa isang fixed marriage kaya naman ay umalis ito sa kanilang bahay at nagtungo sa isang bar at doon niya nakilala itong si Harold Thomas. Matapos nang mangyayari sa kanilang dalawa ni Lucy at Harold ay nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtatagpo sa bar. Hanggang lumipas na ilang buwan ay pinagtapat ng dalaga sa lalaki na nagdalang tao ito at siya ang ama. Nalaman din ito ng pamilya ni Lucy kaya naman sobra tuloy ang galit ng mga magulang nito sa kanya at tuluyan siyang itinakwil. Harold, kailangan mo akong panagutan. Nagalit ang mga parents ko sa pangyayaring ito. Pero kung papakasalan mo ako, marahil magbabago ang kanilang pakikitungo sa akin. Lucy, hindi pwede. Ang totoo, nagsinungaling ako sa iyo. Ang totoo, meron akong asawa at 2 anak. Ano? Ang ibig sabihin nito ay pinaniwala mo akong binata ka? Pero hindi pala? Lucy, pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala. Panagutan ko ang batang yan at ituturing ko siyang kasapi ng pamilya ko. Ilang taon ang nakalipas ay tuluyan ng isinilang ni Lucy ang anak nitong si Richard. Bagamat hindi sila kinasal ay sinunod pa rin ni Richard ang apelyido ng ama bilang Thomas. Paminsan-minsan lagi pa rin dinadalaw ni Harold ang mag-ina ngunit lingid ito sa kalaman ng kanyang tunay na pamilya. Hindi naman niya pwedeng pabayaan ang bata sa mga pangailangan nito. Pero may pagkakataon na wala sa opisina itong si Harold at wala rin sa bahay kaya naman ay nagdududa na ang kanyang asawang si Margaret kung saan nagpupunta ang lalaki. Isang araw noon, may nakapagbalita kay Margaret kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Kaya naman sinundan niyang ginang. Hindi niya sukat akalain na ganito ang kanyang masaksihan. Sa isang apartment, sina Harold at Lucy at mula sa labas, kitang-kita ni Margaret ang paghawak ni Harold sa isang sanggol. Pumasok agad sa kanyang isipan ni Margaret na may ginagawang hindi maganda ang kanyang asawa. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, ay hindi niya pinaalam at pinahalata ang sakit na ramdaman. Kaya matapos siyang makita ang lahat ng iyon, ay muli na lamang itong bumalik sa kanilang bahay. Mom, saan ka pa galing? Tinawagan kita sa opisina pero wala ka doon. At saka, bakit ganyan ang mukha mo, Mom? Meron bang nangyari sa'yo, Mom? Wala ito, Andrea. Billy, sige na, magbihis na kayo para pumasok na sa paaralan. Mamaya, diretso na rin ako sa opisina. Mom, nandito lang kami ni Bailey para sa inyo at para sa kumpanya. Salamat, Bailey. Andrea, mahal na mahal ko kayong dalawa. Ma'am, ano ba yung pinagsasabi mo? Sige na, magbihis na kayo. Ihatid ko na kayo sa school bago ako diretso sa opisina. Halos hindi matanggap ni Margaret ang kanyang saksihan. Kailangan niya ng kasagutan kung bakit nagtaksil sa kanya itong si Harold.
Inaamin niyang minsan talaga ay nag-aaway silang dalawa pero hindi naman niya inasahan na humantong sa ganito ang lahat. Inilihim nito ni Margaret sa kanyang mga anak. Ayaw niyang pati ang mga ito ay magalit sa kanyang asawa. Samantalang nagkaroon naman ng lakas ng loob itong si Lucy na dumalaw sa kanyang pamilya. Kasama nito ang kanyang anak na si Richard. Alam niyang hindi nila ito gustong makita at ang batang iyon pero para na lamang din makita nila ito at baka sakaling magbago pa ang turing nila dito. Ngunit sobrang galit talaga nitong si Andrew Belmonte, ang ama nitong si Lucy. Dad, Mom, sana patawarin niyo ako. Kung galit man kayo sa akin, huwag niyo sanang idamay si Richard, ang apo ninyo. Di bali nang ako ang masagtan. Huwag lang ang anak ko. Lucy, kung sumunod ka pa sa kagustuhan namin, hindi sana maging ganito ang buhay mo. Nagkaroon ka ng anak pero walang kinikilalang ama? Andrew, baka naman muli nating tanggapin itong si Lucy sa pamamahay natin. Hindi ka ba naawa sa kalagayan nilang mag-ina? Cora, pues, panindigan niya itong ginawa niya. Matuto siyang mabuhay na wala sa poder natin. Itong pinili niya, hindi ba? Maraming salamat talaga, Mom, sa tulong niyo. Pero mukhang hindi talaga ako mapatawad ni Dad. Aalis na lang kami, Mom. Hindi ko alam kung kailan kami makakabalik dito ni Richard. Iha, ito, tanggapin mo. Kahit papaano ay makakatulong yan sa pagpalaki ng bata. Ma'am, 100,000? Sobra-sobra na po ito. Lucy, kung tutuusin nga, kulang pa yan eh. Pero kung sakaling may kailangan ka pa, tawagan mo lang ako, anak, ha. Huwag kang maghihiya sa akin. Mamimiss ko kayong dalawa ni Richard. Pero hayaan mo, pakumbinsihin ko ang dad mo na patawarin ka niya. Lola, aalis na po kami ni Mami. Napaiyak na lamang itong si Cora dahil sa naging buhay ngayon ng kanyang nag-isang anak na si Lucy. Kahit anong pakiusap nito sa kanyang asawa ay talagang manhid ito at ayaw patawarin ang kanyang anak. Samantalang sa mga oras na iyon ay muli nang bumalik sa kanyang inupahang maliit na bahay ang mag-ina. Napilitan siyang mangupahan dahil ang lahat ng access sa kanyang bangko ay pinakancel ng ama. Mabuti na lang at kahit papaano ay meron siyang sariling ipon at yun ang ginamit sa mga gastusin sa bahay. Nagpasalamat na rin itong si Lucy dahil nakatanggap siya ng ganong halaga mula sa kanyang mami Cora. Mami, bakit ganun? Bakit hindi tayo matanggap ni lolo ko? Meron ba tayo nagawa sa kanya na hindi maganda? Richard, bata ka pa. Hindi mo pa maintindihan ang lahat. Pero kung dumating na ang tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat, anak. Si Daddy, bakit hindi siya natin kasama ngayon? Nasaan siya, Ma'am? Anak, abala sa trabaho ang daddy mo. Kaya minsan lang siya dumadalaw sa atin. Mami, sana balang araw magkasama tayo ni Daddy ng matagal para naman maging masaya tayo. Hindi na lamang napagsalita itong si Lucy. Pagkarating sa bahay ay natulog na rin agad itong si Richard. Samantalang hindi naman makatulog si Lucy sa kakaisip kung ano ang maging buhay ni Richard sa darating na panahon kung malaman niya ang katotohanan. Lumipas ng 7 taon ay nag-aaral na si Richard sa elementarya. Hatid sundo ito ni Lucy. Mabuti na lang at binigyan siya ng pera ng kanyang mama Cora at magamit niya ito sa pag-aaral ng kanyang anak at personal nilang pangailangang dalawa. Ngunit habang tumatagal, hindi napansin ni Lucy na may pagbabago sa kanyang sarili. Palagi lamang itong nahihilo kahit sapat naman ang kanyang pahinga. Dahil nag-alala sa kanyang sariling kalusugan ay matapos siyang mahihatid si Richard sa paralan ay dumiretso na ito sa ospital para magpakonsulta sa doktor. Ayon sa doktor ay meron siyang sakit na cancer na marahil ay namana ito mula sa pamilya at sa sumang palad ay nasa mataas na stage na ito. Hindi mapaniwala itong si Lucy. Sa dami-dami ng mga tao sa mundo sa kanya pa napunta, ang sakit na ito na kahit anong treatment pa ang kanyang gagawin, isang milagro na lamang ang magbabago nito. Labis ang pag-alala ni Lucy sa kanyang anak na si Richard. Alam niyang hindi ito tanggap ni Mr. Andrew Belmonte, ang lolo ni Richard, kaya naisip nitong wala siyang ibang pagpipilian kundi sa ama nito.
Alam ni Lucy na ilang araw na lang ang nalabi sa kanyang buhay, kaya dapat niya itong paghandaan. Hello, Lucy. Bakit ka napatawag sa akin? Ano bang mahalagang pag-uusapan? Harold, wala na akong ibang pagkatiwalaan pa. Anong ibig mo sabihin, Lucy? Harold, ipangako mo sa akin na palakihin mo na maayos ang anak natin. Hindi ko alam kung kailan ako magtagal sa mundong ito. Sana kung gaano ko kamahal ang anak ko, ganun ka din. Ipakita mo sa kanya ang pagmamahal mo. Lucy, pwede ba? Masyado kang madrama. Ano ba talaga ang nangyari? Harold, iiwan ko sa iyo ang anak ko, si Richard. May sakit ako. Hindi ko alam kung kailan ako mawala dito sa mundo. Lucy, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Baka may solusyon pa ang lahat ng ito. Oo, Harold. Nagpatingin ako. Ang sabi ng doktor, wala nang lunas pa. Kaya sa araw na ito, ikaw na ang bahala sa anak natin. Alam kong sa mura niyang edad, maraming pa ang mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Pero umaasa ako na sana damayan mo siya sa lahat ng bagay. Samantalang hindi naman inasahan ni Richard na marinig ang pinag-usapan ng kanyang mga magulang. Sa mura niyang edad ay naintindihan niya ang sinapit ng kanyang mami Lucy. Ilang buwan lamang ang nakalipas ay laking gulat nitong si Harold na may tumawag sa kanya sa phone. Magandang araw. Ito po ba si Mr. Harold Thomas? Opo, sino sila? Mr. Harold, nais naming ibalita sa iyo na nasa ospital ngayon si Lucy Belmonte at sa kasamaang palad, wala na siya. Narito, kasama ko ngayon ang bata at ikaw ang hinahanap nito. Pwede ba kayong pumunta dito para maayos na ang lahat? Sige po. Maraming salamat sa inyong pagtawag. Pupunta pa ako ngayon dyan. Eto na nga ang isa sa kinakatakutan ni Harold. Kapag sinama niya sa kanilang bahay itong si Richard, malaman ng lahat na meron siyang anak sa labas. Hindi niya alam kung matatanggap siya ng pamilya. Pero bilang isang padre de pamilya, ay meron siyang responsibilidad para sa bata. Daddy, wala na si Mami. Hindi ko alam kung saan ako ngayon titira ngayon. Huwag kang malala, Richard. Katulad ng nag-usapan namin ng Mami mo, sa bahay ka na tumira. Bakit, Dad? Hindi ka ba titira sa bahay namin? Richard, meron akong sariling bahay at panigurado akong magiging masaya ka doon. Ipapakilala kita sa mga kasamahan sa bahay. Maliwanag ba? Pero Dad, paano na yung apartment ni Mami? Richard, hindi naman sa atin yun eh. Nagbabayad lamang tayo dun buwan-buwan. Kaya simula sa araw na ito, sumama ka na sa akin, okay? Ilang araw ang nakalipas ay tuloy na ngang inilibing itong si Lucy. Iyon din ang araw na dadalhin ni Harold itong si Richard sa kanilang pamamahay. Dad, at sino naman ang batang kasama mo? Huwag mong sabihin na pinsan namin siya at dito mo yan sa bahay patirahin. Makinig kayong lahat. Hindi niyo siya pinsan. Siya si Richard Thomas, ang nakabatang yung kapatid. Dad, nakababatang kapatid namin ni Belly? Paano nangyari yun? Makinig kayo. Anak ko rin siya sa ibang babae. Kaya dapat alagaan niyo siya. Kung ganun, Dad, niloko niyo si Mommy? Ma'am, wala man lang kayong action tungkol dito? Andrea, one time, nahuli ko ang daddy niyo na may hawak na isang sanggol. Alam kong magagalit kayo kapag nalaman niyo ito. Kaya nilihim ko na lang kahit masakit sa akin. Pero ngayon, dinala niya sa pamamahay na ito na wala malang pasabi. Yan ang hindi ko matatanggap, Harold. Hindi namin matatanggap ang batang iyan sa pamamahay natin. Margaret, Andrea, wala na kayong magagawa pa sa desisyon ko. Anak ko rin siya at binabalaan ko kayo, huwag niyo siyang sasaktan. Ito rin niyo siyang kapamilya o ayaw niyong magalit ako sa inyo. Sige na, alis na ako. Kailangan ko na pumunta sa opisina. Nasa high school na noon sina Andrea at Belly.
Samantalang nasa elementarya pa lamang itong si Richard. Ikaw na bata ka? Akala mo siguro natutuwa kami na nandito ka sa poder namin, ha? Pwes, nagkakamali ka. Hindi ka kabilang sa pamilya na ito. Pasensya na po kayo kung naging ganito ang buhay niyo dahil sa akin. At talagang sinabi mo pa, sinira niyo ang reputasyon ng pamilya namin. Kaya ngayon pa lang, maghanda ka na. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, pwes, sundin mo ang lahat ng utos namin. Pero kung nagmamatigas ka, ayan, nakabukas naman ang pinto para sa'yo. Opo, Ate Andrea. Anong sinasabi mo? Huwag mo nga akong tawaging ate dahil hindi kita kapatid. Tawagin mo lang akong Ma'am Andrea at Ma'am Margaret. Alam mo, ang mabuti mong gawin ngayon, maglinis ka ng sahig, magdilig ka ng halaman. Para naman may silbi ka naman dito. Kung wala kang trabaho, pwes, wala ka ring makakain. Naintindihan mo? Opo, Ma'am Andrea. Ma'am Margaret. Hindi inasa ni Richard na ganito pala ang kanyang kinakantungan, lalo na ngayon na wala na ang kanyang Mami Lucy na magtatanggol sa kanya. Matapos maglinis ng sahig at magdilig ng mga halaman itong si Richard, ay inutusan pa ito ni Belly na maglinis at magwalis sa kanyang kwarto na sobrang kalat. Kaya naman sa buong maghapon sa mura niyang edad ay pagod na pagod ang bata. Paano kaya kung alis na ako dito? Hindi naman pala pamilya ang turing na sa akin. Bahala na kung saan ako mapunta. Ang mahalaga ay malaya ako sa kanila. Sa gabi ding iyon, habang nagpapahinga itong si Richard sa maliit na kwarto, ay lumapit sa kanya itong si Belly na may dalang pagkain. Oh, ito ng pagkain mo at huwag kang magreklamo kung ano ang ibibigay namin sa iyo. Kuya Belly, nasaan po ang ulam? Ulam? Bakit? Meron ka bang binigay sa amin na pera para pambili ng ulam? Mabuti nga at may kanin dito at tubig na binigay namin sa iyo. Isa pa, huwag mo akong tawaging kuya dahil hindi kita kapatid. Na-realize ni Richard na wala siyang kakampi sa bahay na iyon. Ang lahat ay walang gusto sa kanya. Kinabukasan na umaga dahil nasa trabaho sina Margaret at Harold, samantalang nasa eskwelahan naman sina Belly at Andrea, nakapagdesisyon itong si Richard na umalis na lamang sa kanilang bahay. Wala naman siyang mapapala sa kanila. Abalang katulong sa gawaing bahay ay nagkaroon ng pagkakataon itong si Richard na lumabas ng gate at tuluyang umalis. Hindi niya alam kung saan siya patungo ngayon. Ang gusto lamang niyang mangyari ngayon ay makawala sa mga taong wala namang pakialam sa kanya. Nagpatuloy lamang itong si Richard sa paglalakad sa may bangketa. Kumukulo ang sikmura dahil hindi pa ito kumakain ng argahan. Mas lalo siyang nagugutom matapos maamoy ang masarap na pagkain sa may karinderya. Ali, baka pwede makahingi po ako ng konting pagkain. Hindi pa kasi ako kumakain sa bahay ng agahan. Hoy! Ikaw na bata ka? Umalis ka dito. Bumalik ka na sa inyo kung saan ka man nanggaling. Hindi libre ang pagkain dito. Pwes, kung wala kang pera, edi maghanap ka ng paraan para makabili ka ng pagkain. Manang, pwede bang bigyan mo siya ng isang order? Ako na mabayad sa kanyang kinakain. Sige po sir. Pero dapat hindi nyo na siya binigyan pa. Mamihasa lamang ang mga ito eh. Naku sir, maraming salamat po. Ayos lang yun iho. Pagkatapos mo kumain, pwede ka nang umuwi sa inyo. Baka hinahanap ka ng mga magulang mo. Sir, ang totoo po kasi wala na po ang ina ko. Kaya wala na akong ibang matutunguhan. Nasaan tatay mo? Wala po silang pakialam sa akin. Kasi isa lang na po akong anak sa labas. Iho, kung ganun, bakit ayaw mong sumama sa akin? Marami pagkain sa bahay at may makasama ka doon. Naku sir, nakakaya po sa inyo. Hindi niyo makakilala kung sino ako eh. Alam mo iho, gusto kong tumulong sa mga bata na katulad mo. Kaya sumama ka sa akin. Marami kayo doon at tiyak kong magiging masaya kayo at magiging kaibigan kayo. Napangiti na lamang itong si Richard dahil may taong tumulong sa kanya. Maraming salamat po sir. Gagawin ko po ang lahat para makatulong po sa inyo. Aba, okay yun ah. Kung ganun, walang problema sa akin. Sigurado akong magiging masaya ka kasama ng ilang mga batang yun sa bahay.
Matapos kumain itong si Richard ay sumama ito sa lalaki. Labis naman ang kanyang kasiyahan dahil merong taong tumulong sa kanya. Nakarating na sila sa isang lumang bahay. Tila abandonado itong bahay at may kalayuan sa lungsod. Oh, nandito na tayo iho. Makasama mo na rito ang mga batang katulad mo na walang pamilya. Bumaba sila sa sasakyan at isang lumang bahay nga ang kanilang pinasukan at napaligiran ng mga kahoy. Oh, nandito na tayo, nasa loob na sila. At bukas meron tayong gagawin para naman makapera tayo para sa inyong pagkain ha, okay? Pagpasok ni Richard sa lumang bahay ay nakita niya ang nagkakumpulang mga bata sa loob. Mukhang ilan sa kanila ay mukhang galing din sa lansangan. Sige na, diyan muna kayo. Magluluto muna ako ng hapunan sa inyong lahat para bukas pera na naman ang hanapin natin. Habang nakupo itong si Richard sa may gilid ay nilipitan siya ng isang batang babae. Hoy, bakit ka nandito? Bakit ka sumama sa taong yun? Binigyan niya kasi ako ng pagkain eh. At ang sabi niya, marami daw mga bata dito sa bahay niya at magiging masaya ako. Naku, kabaliktaran ng sinasabi ng mamang yun. Pinakain ka nga niya kasi meron siyang balak na masama sa'yo katulad namin. Alam mo bang araw-araw kaming pinapalimos sa bangketa? Kailangan may madala kaming pera pag uwi namin dahil kung hindi, naku, wala kaming makain. Ano? Ganun ba? Akala ko ba mabait siyang tao? Yun din ang akala namin noon pero isa pala yung pain para kumagat kami sa kanyang pain. Kung ganun, tumakas na naman tayo dito o magsumbong tayo sa mga pulis. Naku, yan ang wag mong gagawin dahil sinubukan na naming tumakas noon pero nahuli niya pa rin kami. Hindi na tayo makakatakas pa sa kanya. Pwera na lang kung siya mismo ang nagpalaya sa atin. Kaya bukas, ihanda mo na ang sarili mo para sa pangpalimos. Siguraduhin mo lang na may mauwi kang pera at huwag kang tumakas dahil mahuhuli ka pa rin. Matapos na pag-uusap ng dalawang bata ay natulog na rin sila. Hindi naasahan ni Richard na mas komplikado pala ang kanyang buhay ngayon. Pero kung sa bagay ay wala naman ding ibang nagmamahal sa kanya, kaya makisama na lamang ito sa mga bata para mabuhay sa mundo. Kinabukasan, hoy, gumising na kayong lahat. Ikaw na baguhan ka. Sumama ka kay Laika para matutunan mo rin ang kalakaran sa labas. Alam mo na dapat ang ituro mo sa kanya, Laika. At umuwi ka dito sa tamang oras. Opo, Kuya George. Sisikapin po naming makarami ngayon. Yan ang gusto ko sa inyo, Laika. Isinakay ng lalaki ang 10 kabataan kasama rito sina Richard at Laika para simulan na ang kanilang hanap buhay. Hoy, Laika, ikaw nang bahala sa baguhan. Kailangan mo siyang turuan kung paano makahakot ng maraming pera. Masusunod po, Kuya George. 10 mga kabataan ang isinakay sa isang sasakyan kasama na doon sina Laika at Richard. Makinig kayong lahat ha. Maghintay ako dito at sa tamang oras ay bumalik kayong lahat. Sige na, ano pa hinintay nyo? Umalis na kayo. Laika, ganito ba talagang trabaho natin araw-araw? Magsuot ng isang pulubing kasuotan? Oo, Richard. Kailangan namin itong gawin. Kapalit ng pagtira namin sa kanila at higit sa lahat, para sa pagkain natin araw-araw para tayo ay mabubuhay. Pero paano kung wala akong makolekta na pera dahil hindi naman talaga ako marunong humingi ng mga pera sa ibang tao eh. Richard, gawin mo lang ang makakaya mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Lumipas ng ilang oras ay nagpatuloy sila sa panlilimos. Napansin ni Laika na hindi sila nakikita ni George pero tila nakamatyag pa rin ito sa kanila. Walang tao na nagbibigay kay Richard dahil unang-una pa lamang ang itsura nito kaya walang maniwala sa kanyang kalagayan. Samantalang ito namang si Laika ay bagamat maganda, bata pero talagang nagbagap siyang madungis at mukhang kaawa-awa ang tingin sa mga tao para naman maraming mabibigay sa kanya. Lumipas na maghapong panlilimos ay maraming nakolekta itong si Laika at ang iba pang mga kabataan. Samantalang itong si Richard ay walang naipon. Oh, Richard, kumusta? Laika, wala talaga akong mabigay eh.
Laika, tulungan mo naman ako. Gusto ko munang umalis dito. Hindi ako matatagal dito sa lugar na to. May pamilya naman ako naghintay sa akin at marahil hinahanap din nila ako. Ngayon, sana matulungan mo ako, Laika. Balang araw kapag naging maayos na ang buhay ko, babalikan kita dito at isama kita sa akin. Naku, ang ganda naman ng plano mo, Richard, pero mukhang dito na yata ako tatanda Wala na akong pamilyang babalikan pa. Mabuti ka pa dahil may pamilya ka at may naghahanap sa'yo. Sige, ikaw ang bahala. Pwede kitang tulungan makatakas dito, pero kung mahuhuli, huwag mo akong idadamay ha? Oo naman, Laika. Pangako yan. Babalikan kita dito sa lugar na ito. Tandaan mo yan. Babalikan kita. Oh, sige na, Richard. Doon tayo sa may likuran na wala makakita sa atin. At saka, mag-iingat ka. Ikaw din, Laika. Tuloy na ngang pinatakas ni Laika itong si Richard. Umaasa naman itong walang makahuli sa kanya. Maraming beses na kasi niya itong sinubukan at tumakas pero nahuli pa rin ito ni George. Matapos niyang may hatid itong si Richard sa may likuran ng palengke ay muli na itong bumalik sa kanyang pwesto at nagpatuloy sa kanyang ginagawang panlimos. Samantalang habang palis naman itong si Richard sa naturang lugar ay merong lalaking sumusunod sa kanya. Mukhang nalaman nito na tatakas siya sa grupo kaya naman ay tumakbo siya palayo hanggang sa hindi na ito nakasunod sa kanya. Tuloy na nga nakatakas itong si Richard. Salamat kay Laika, ngunit problema ngayon kung paano mapawi ang kanyang gutom. Nagbakasakali siyang may mga taong mabibigay sa kanya ng kahit kaunting pera para makabili ng tinapay. At sa kabutihang palad, may ilang mga nabibigay sa kanya. Kaya naman kahit papaano ay nakabili ito ng ilang pirasong tinapay. Samantalang hapon na noon, uli nang nagtitipon-tipon ang mga bata dahil darating na si George. Ilang minuto lamang ang nakalipas, dumating na nga ang lalaki. Oh, kayong lahat, pumasok na sa loob ng sasakyan at alis na tayo. Matapos sumakay ng lahat, agad namang umalis ang sasakyan. At pagkarating nila sa kanilang kuta, ay nagulat itong si George kung bakit kulang sila ng isa. Teka lang, nasaan na maguhan dito? Bakit siyam lang kayo? Laika, hindi ba ang sabi ko sa'yo, bantayan mo siya? Pero, Kuya George, magkasama naman kami kanina. Marami kasing tao kanina kaya hindi ko na napansin na tumakas na pala si Richard. Nasaan ang kinita mo? Akin na. Oh, malaki ngayon ang kinita mo Aabot ng 2,000. Pero dahil sa kababayaan mo, hindi ka pa rin bibigyan ng pagkain. Yan ang magiging kabayaran mo at prusahan mo. Inasahan ni Laika na ganun talaga ang mangyari sa kanya. Sobrang nagalit sa kanya si George dahil pinagkatiwala dito ang bata pero sa halip ay tumakas pala ito sa grupo. Samantalang sa gabi ding iyon ay walang ibang pagpipilian itong si Richard kundi matulog na lamang sa ilalim ng tulay kahit papaano ay nagkaroon ng laman ang kanyang sikmura. Lumipas na mga araw ay walang direksyon ang bata kung saan talaga ang tungo nito hanggang isang umaga noon sa kanyang paglalakad sa di kalayuan ay napansin niya ang isang sasakyan na bumangga sa isang poste. Wala pang ibang dumadaan kaya naman sinubukan niyang buksan ang pinto. Mula sa labas nakita ni Richard na may isang tao sa loob at walang malay. Binuksan niya ang pinto, mabuti na lamang at hindi ito nakasarado. Nakita niya ang isang matandang lalaki na tila walang malay habang tumutunog naman ang kanyang phone pero hindi ito masagot. Hello? Andrew, nasaan ka? Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Hello po ma'am, nakita ko po ang sasakyan ni sir na bumangga sa poste. Wala po siyang malay ngayon. Ano? Iho, nasaan kayo ngayon? Wala bang ibang tao dyan? Pwedeng tumulong sa inyo? Wala po ma'am, pero tatawag po ako sa 911 para matulungan po kami. Hindi na mapakali itong si Cora sa nangyaring iyon sa kanyang asawa. Ilang minuto lamang nakalipas ay may tumawag sa kanya mula sa ospital na kailangan niyang pumunta agad-agad. Doc, kumusta na po ang asawa ko? Mrs. Belmonte, sa ngayon, mabuti na kalagayan ng asawa mo. Hinintay lang namin na magising siya.
Mabutin lang at walang masyadong galos itong apo nyo at tumawag si Nunuan. Dok, nasaan ba ang bata? At gusto ko siyang makausap. Ayun, nasa loob ng kwarto. Sinamahan ng pasyente. Sige Dok, pupuntahan ko muna sila. Binuksan ni Cora ang pintuan. Nakita niya ang asawa na may nakakabit na mga aparato sa kanyang katawan. Pero gaya ng sabi ng doktor ay makarecover lamang ito. Nakita ni Cora ang batang lalaki habang nakaupo ito at tila may malalim na iniisip. Iho, ikaw ba ang tumulong sa asawa ko na madala dito sa ospital? Opo ma'am. Nakita ko kasi sa sasakyan habang naglalakad ako. Ha? Naglalakad ka lang? Wala kang kasama? Hindi ka ba natatakot? Hindi naman po ma'am. Hindi ako natakot eh. Nasaan ba ang mga magulang mo? Bakit hindi mo sila kasama? Wala na po ang nanay ko dahil sa sakit. Yung tatay ko naman, mayroong tunay na pamilya at anak lamang ko sa labas. Hindi ako tanggap ng kanilang pamilya. Kaya yun, umalis na ako sa kanila. Siguro nga, ganito talaga ang buhay ko ngayon. Lalo na wala na si nanay. Bahala ng buhay ko. Iho, anong totoong pangalan ng nanay mo? Pwede ko bang malaman? Losie Belmonte po ma'am. At Harold Thomas naman po ang tatay ko. Ha? Ganun ba? Sigurado ka ba na ang pangalan ng nanay mo ay Losie Belmonte? Opo ma'am. Kilala niyo ba ang nanay ko? Oo, kilala ko ang nanay mo. Kung ganon, ikaw pala ang pinagbuntis noon ni Losie? Totoo? Wala na si Losie? Bakit po ma'am? Sino po kayo sa buhay ng nanay ko? Maya-maya lamang ay biglang nagising itong si Andrew at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Cora, bakit nandito tayo sa ospital? At sino yung batang to? Paalisin mo sa harapan kong yan. Tingnan mo ang kanyang itsura. Paalisin mo siya ngayon Makiusap. Andrew, hindi mo siya pwedeng palayasin. Alam mo bang ang batang ito ang tumulong sa'yo para madala ka dito sa ospital? Kaya malaki ang utang na loob natin sa batang ito. Isa pa, marami ka pang dapat malaman tungkol sa anak nating si Losie. Pwede ba Cora? Ginagawa ko na ang lahat para mahanap si Losie. Wala na akong sapat na tulog para makita ko siya pero wala Andrew, wala ka bang naalala sa batang ito? Titigan mo siya na mabuti. Wala ba siyang kahawig? Lalo na yung mga mata niya. Cora, kung mayroon kang gustong sabihin sa batang ito, sabihin mo na. Huwag mo na akong mahirapan pa. Paglabas ko dito, ipagpatuloy ko pa rin ang paghahanap kay Losie. Marami akong magkakamali sa kanya. Gusto kong humingi sa kanya ng tawad at maitama ang lahat. Andrew, wala na. Huli na ang lahat. Hindi mo na may babalik pa si Losie. Cora, ano bang ibig mo sabihin? Makinig ka, Andrew. Ang batang itong nasa harapan mo ngayon, siya si Richard Belmonte Thomas, ang anak ni Losie at ni Harold Thomas. Cora, hindi kita maintindihan. Andrew, wala na si Losie. Pumanaw na siya dahil sa isang sakit. At itong batang ito, ang kanyang anak na magalagala na lamang sa bangketa na siyang tumulong sa'yo. Hindi ito maaari, Cora. Bakit nangyari ito sa kanya? Dapat ako ang sisihin sa lahat ng nangyari sa kanya kay Losie. Andrew, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Alam mo ba, tumira itong si Richard sa kanyang tatay noon pero dahil anak lamang siya sa labas, hindi siya itinuring pamilya. Inabuso siya at sinaktan siya. Ano itong nagawa ko kay Losie? Hindi ito maaari. Andrew, nangyari na ang lahat. Hindi na natin maibalik pa ang buhay ni Losie. Kaya sana, bilang pag-alala natin kay Losie, gawin natin ang lahat para sa kanyang anak na si Richard. Alam mo bang, nakuha ni Richard ang mga mata ng kanyang ina? Oo, tama ka, Cora. Kailangan nating bumawi sa lahat. Iho, simula ngayon, dito ka na sa amin. Wala nang mag-abuso sa'yo. Magpapatuloy ka sa pag-aaral mo. Ako ang lolo mo
at siya naman ang lola mo. Lolo, lola, matagal ko nang pinangarap na sana meron din magtatanggol sa akin. Sa amin ni nanay noon. Pero hindi ko inaasahan na darating kayo sa buhay ko. Salamat po lolo, lola. Hayaan niyo po. Magiging mabait po ako sa inyo at sisikapin kong makapagtapos ng pag-aaral para kay nanay at sa inyo. Maya-maya pa ay muling pumasok ang doktor para obserbahan ang kalagayan ng pasyente. Mr. Belmonte, kumusta na ang pakiramdam ninyo? Okay na, Doc. Kung tutusin nga, pwede na akong lumabas ngayon eh. Sa ngayon, Mr. Belmonte, kailangan mo pang magpahinga ng sapat na oras. Marahil bukas, pwede ka na makalabas. Naku, Doc, maraming salamat. Naku, wala yun. Dapat sa'yo, sa bata ko pa salamat dahil siya ang tumulong sa'yo, hindi ba? So paano, Mr. Belmonte? Mukhang maayos ka naman at pakiramdam ko ay malakas ka na. Sige na. Pupunta muna ako sa ibang pasyente. Muling lumabas ang doktor. Halika kayo ditong dalawa, Richard, Cora. Pwede ako ba kayong mayakap? Lumapit naman ang dalawa sabay niyakap ni Andrew. Hindi niya mapigilang mapaiyak dahil sa mga nagawa niya noon sa mag-ina. Kinabukasan ay tuloy na ngang nakalabas sa ospital ang pamilya. Sumakay na sila sa isang sasakyan na pinagmamaneho naman ni Cora. Pagkarating sa bahay ay nagulat itong si Richard dahil sobrang laki pala ng bahay na iyon. Bakit, Richard? Lola, ang laki pala ng bahay niyo dito. Richard, hindi lang yan sa amin. Kung anong meron sa amin, magiging sayo na rin ito. Sa araw na iyon ay doon na nga nakatira itong si Richard at pinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral hanggang sa nakapagtapos siya sa kolehiyo. Richard, natutuwa talaga kami ng lolo mo dahil isa ka ng ganap na negosyante ngayon. At dahil dyan, nakapag-desisyon kami ng lolo mo na ipamana namin lahat sa iyo ang mga ari-arian namin, lalo na ang kumpanya. Pero Richard, gusto ng lolo mo na magkaroon ka ng girlfriend at siya ang makasama mo sa buhay mo at sa pagpapatakbo ng ating negosyo. At sana bago kami mawala dito sa mundong ito, makilala namin siya. Lola, wala pa kasi ako nakilala at nagustuhang babae pero huwag kayong magalala. Darating din yun. Dahil handa na itong si Richard, kaya naman pinakilala nito bilang bagong tagapagmana sa kumpanya at marami ang nagulat sa pagpapakilala sa kanya. Oh, iho, kumusta naman ang bago mong trabaho? Lola, hindi pala basta-basta ang posisyon na binigay mo sa akin eh. Iho, naniniwala naman ako na mas magaling ka pang tagapagmahala. Lalo na kung meron ka ng inspirasyon. Lola naman. Lumipas na mga buwan ay mas naging kabisado na ni Richard ang lahat ng trabaho sa kumpanya. Sa kabilang dako naman, umaga noon namasyal itong si Richard. Gamit nito ang regalong sasakyan ng kanyang lolo Andrew. Naisipan niyang pasyalan ang ilan sa mga lugar noong kasama pa nito ang kanyang ina. Bumaba siya sa sasakyan at naglakad. Uling pinagmasdan ang naturang lugar. Mga masasayang alaala na lamang ang nabubuhay sa kanyang isipan ngayon. Sa kanyang paglalakad ay meron siyang nakasalubong na dalaga. Dahilan at nagumbuguan silang dalawa at muntik na siyang matumba. Naku miss, pasensya ka na. Hindi kita napansin eh. Ayos ka lang ba? Okay lang sir. Ayos lang po ako. Pasensya na rin kayo. Nagmamadali kasi ako eh. Nagpatuloy na lamang ang dalaga sa kanyang paglalakad. Samantalang nanumbalik naman sa isipan ni Richard ang babaeng nakabanggaan niya kanina lang. Mukhang kilala niya ito pero hindi niya matandaan kung saan. Kinuha ni Richard ang wallet sa kanyang bulsa ngunit nagulat siya dahil wala na ito. Marahil yung babae na kabunggo niya kanina ang kumuha ng kanyang pitaka. Samantalang mabilis naman tumakbo ang babaeng nakabungguan ni Richard. Hawak-hawak nito ang isang wallet na nalalaman ng calling card, pera at ilang mga IDs. Laking gulat ng dalaga kung sino ang nagumay-ari ng wallet na iyon, Mr. Richard Belmonte Thomas. Biglang napaisip itong si babae.
kung saan niya nakilala ang lalaking iyon. Muling naglakad naman ang babae palayo pero hindi niya inasahan na mahabol siya ng lalaking dinukutan niya ng pitaka. Miss, alam kong ikaw yung kumuha ng pitaka ko. Pakiusap, ibalik mo yun sa akin. Ikaw ba si Richard? Yung batang nakasama ko noon sa panglilimos? Laika? Ikaw ba yan? Ang ganda mo naman ngayon. Hindi ko inasahan to. Pero bakit ganito ang trabaho mo? Isang mandurukot? Hindi ka ba natatakot? Richard, masyadong mababa ang kitaan namin sa panglilimos. Isa pa, wala na si George. Nahuli na siya ng mga pulis. Kaya ako na ngayon ang naging kahalili para maging pangulo ng grupo. Alam mo, maraming mga bata na ngailangan ng tulong. Mga batang inabandonan ng pamilya. At kami ang tumutulong sa kanila. Pero nahihirapan ako lalo na sa pagdating sa pinansyal. Kailangan ko ng malaking halaga para mapakain ko silang lahat. Kaya nagawa ko ito. Laika, natandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo noon bago ako tumakas? Oo, Richard. Natandaan ko. Hindi ba ang sabi mo na balikan mo ako? Pero hindi ko naman alam na gagawin mo iyon. Kaya nga Laika, for how many years, bumalik ako dito dahil may nag-joke sa akin na muli kang balikan. Talaga ba, Richard? Pero paano mo kami matutulungan? Lalo na ang mga ulilang mga kabataan. Pagdating sa ganyang mga bagay, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanilang pagkain sa loob ng isang buwan o masigit pa. Ha? Tama ba ang narinig ko sa iyo, Richard? Pero paano? Alam mo, nagsumikap ako. Ginawa kong lahat dahil may pangako sa iyo. Tara, sumama ka muna sa akin. Kumain mo tayo sa labas. At pagkatapos, bibili tayo ng mga pagkain para sa mga batang tinulungan mo. Pasensya ka na, Richard. Oh, ito na pala yung wallet mo. Alam mo kung tutuusin, ayaw ko na talagang ganitong trabaho pero napilitan lamang ako dahil naawa ako sa mga bata. Alam ko naman yun, Laika, na hindi ka talaga masamang tao. Matapos nilang nag-uusap ay sumunod na lang itong si Laika at sumakay sa sasakyan. Alam mo, Richard, hindi talaga ako makapaniwala sa iyo Sa loob ng maraming taon, naging ganito ka na kayaman. Ang totoo, Laika, yung mga bagay na nakita mo ngayon ay dahil yan sa kayamanan ng lolo't lola ko. At ako ang nagpatuloy sa kanilang nasimulang negosyo. Nagpasalamat ako sa iyo dahil noong panahon na pinatakas mo ko, yun din ang panahon na nakita kami ng lolo ko. Paano kaya kung hindi mo ako pinatakas? Marahil hanggang ngayon, hindi ako magiging ganito at sa lansangan pa rin ako nakatira. O siya, nandito na tayo sa restaurant. Pumili ka na ng gusto mong kainin at pagkatapos natin kumain, bibilang kita ng mga bagong damit. Pero Richard, nakakahiya naman. Baka sabihin mo na inaabuso ko na ang kabaitan mo. Kulang pa to, Laika, bilang kabayaran ko sa pagligtas mo sa akin. Ang gusto ko nga, kung papayag ka, magtrabaho ka sa akin sa kumpanya bilang isang sekretary. Pero Richard, anong alam ko sa ganyang trabaho ni hindi nga ako nakaapak ng high school dahil wala na rin ang mga magulang ko noon. Alam mo, Laika, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang mag-aral kahit sa bahay lang. Huwag kang mag-alala sa mga bata. Mag-aaral din sila para naman hindi na sila gumawa pa ng masama. Richard, panigurado akong malaki ang magagastos mo sa amin. Gaya na sabi ko sa iyo kanina, kulang pa ito. Matapos nilang kumain at namili ng mga pagkain sa mga bata ay dumiretso na sila sa isang shopping mall para bilhan ng mga bagong damit ang dalaga na akma sa kanya. Mas lalong lumitaw ang ganda mo, Laika. Pero kahit hindi ka man nakasuot ng ganyan ganda, ang totoo, maganda ka pa rin. Siguro marami nang naligaw sa'yo o baka naman may boyfriend ka na. Naku, Richard, boyfriend? Wala pa akong boyfriend. Wala akong oras mga ganyang bagay. Mas gugustuhin ko pa ngang igugol ang oras ko sa mga bata. Kung ganun, kung may manligaw sa'yo, pwede pa pala. Depende kung makatulong sa akin at higit sa lahat, responsableng tao. Richard,
Maraming salamat sa mga nabili mo sa amin. At saka, ang mamahal ng mga ito. Yung tungkol naman sa ino-offer mo sa akin, pag-isipan ko na mabuti. So paano? Dito na lamang ako. Teka lang Laika. Ano bang totoo mong pangalan at paano kita mahanap? Ako nga pala si Laika Sanchez. Diyan lang ako nakatira sa may Bagong Bayan Street, yung unang bahay. Sige Laika. Masaya ako at nagkita tayong muli. Pwede ba kitang dalawin minsan kapag wala akong trabaho? Oh, sige. Wala namang problema sa akin. Ito nga pala ang contact number ko. Para naman makapaghanda ako. Sige na Richard. Bababa na ako. Teka lang Laika. Mag-ingat ka. Biglang hinalikan ni Richard ang bisngi nitong si Laika. Kaya naman, nabigla ang dalaga. Sige na Richard. Alis na ako. Pagkababa ni Laika ay napangiti itong si Richard. Inakala niyang magalit ito sa kanya. Samantalang habang papalakad naman ang dalaga ay hinawakan niya ang kanyang pisngi at napangiti. Ito kasi ang unang pagkakataon na may humalik sa kanyang lalaki. Ate Laika, mabuti naman na nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinahanap eh. Naku, pasensya na kayo. Umalis kasi ako pero huwag kayong mag-alala dahil may dala akong mga pagkain para sa inyong lahat. Talaga Ate Laika? Yay! Saan mo naman nakuha ang perang pinambili mo dyan? At saka napansin namin na maganda ang suot mo ngayon Ate Laika. Nagkita kasi kami ng dati kong kaibigan at binigyan niya ako ng pera para pambili natin ng pagkain sa loob ng isang buwan. Naku Ate Laika, kung ganun, hindi na tayo magugutom pa. Yes, hindi na tayo magugutom pa. Alam niyo ba, hindi lang yon. Ang sabi niya, pwede ba kayong mag-aral? Sagot niya ang lahat. Pero Ate Laika, talaga bang kaibigan mo siya o bago mong boyfriend? Naku, hindi ko pa siya boyfriend ha. Talagang mabait lang si Richard. Malay natin sa mga susunod na araw. Nandito siya para dalawin tayo. Hindi nga nagkamali itong si Laika. Ilang araw lamang ang nakalipas ay dumalaw itong si Richard. Nakita ng lalaki na maraming mga bata na inalagaan ni Laika, kaya pala ginawa niya ang lahat para sa mga ito. Lola, meron akong babae na gustuhan. Maganda siya, mabait at responsable. Mabuti naman kung ganun Richard. Ano bang family background niya sa babae na gustuhan mo? Lola, ang babaeng ito, siya yung tumulong sa akin noon para tumakas sa masamang tao. Wala na rin siyang mga magulang at lumaki mag-isa. Gusto ko siyang kunin bilang sekretary ko sa kumpanya. At higit sa lahat, siyang babaeng gusto kong maging nobya ko. Aba, kung ganun iho, wala naman kaming magagawa dyan eh. Kung siya talaga ang gusto mo, ang sa amin lang, gawin mo ang lahat para sa kumpanya natin. Ilang araw lamang mula noong nagkausap sila ay pinakilala ni Richard ang dalaga sa kanyang pamilya at sumang-ayon naman sila na pag-aralin si Laika. Samantalang ilang taon na rin ang nakalipas mula noong umalis sa pamilyang Thomas itong si Richard. Walang araw na hindi nag-alala itong si Harold dahil sa paglayas ng kanyang anak. Ngunit wala siyang nagawa dahil siya naman ang may pagkakamali kung kaya malaki ang galit ng kanyang pamilya kay Richard. Dad, hanggang ngayon ba? Yan pa rin ang iniisip mo, ang anak mo sa labas? Nandito naman kami ni Andrea. Wala nang paramdam yung lalaking yan. Siguro wala na yan. Huwag kang masalita ng ganyan, Belly. Porket nakapagtapos ka ng pag-aaral at yung kapatid mo at may trabaho na kayo? Dad, hindi ka ba papayag na mangimasok na naman yung lalaki yan sa buhay natin at bibigyan mo siya ng pamana? Magkagulo tayo, Dad. Isa pa, kaming dalawa lang ni Andrea ang magpatuloy ng negosyong ito. Sa katunayan nga, makipagkita kami ngayon sa supplier ng produktong inangkat natin. Kapag nakita namin ang CEO na yon, mas magiging kilala tayo at malakas ang kumpanya natin. Bahala kayo. Ang sa akin na naman, ito rin yung siyang kapatid, si Richard. Dad, mula sa araw na ito, huwag mo na siyang ipaalala sa amin dalawa dahil wala siyang makuha sa amin kahit konting kusing. Matapos nila mag-usap ay umalis na rin itong si Belly. Samantalang naiwan naman sa kanilang bahay
itong si Harold. May edad na kasi ito kaya naman pinagkatiwala nito sa kanyang dalawang anak ang negosyo. Sa mga oras na ayon ay naisipan ni Harold na hanapin ang anak sa social media sa pangalang Richard Belmonte Thomas. Nakita niya ang isang larawan ng isang binata na may talagang kahawig ng kanyang inang si Losie. Mabuti na lang at may nakalagay na contact number kaya naman ay sinave niya ito at tinawagan. Hello? Sino to? Ito ba si Mr. Harold Belmonte Thomas? Ako nga, pero sino sila? Richard, kumusta ka na? Ako to, ang Daddy Harold mo. Sorry kung napabayaan na kita. Hindi ko naman ginusto na mangyari to sa'yo eh. Daddy Harold? Paano mo nalaman ang contact number ko? Hinanap ko sa social media ang pangalan mo at hindi nga ako nabigo. Miss na kita anak. Okay lang bang magkita tayo at nag-uusap tayo ng personal? Sige Dad, wala pong problema sa akin yun. Kailan ba? Pwede bang mamayang hapon sa may isang restaurant na palagi nating pinupuntahan noon ng Mami Losie mo? Sige Dad, mamaya magkita tayo doon. Tatawagan na lang kita kapag nandun ako. Sige Richard, maraming salamat. Sa hapon na iyon ay nagbihis itong si Harold at nakita ni Margaret na tila may lakad dito. Harold, saan ang punta mo? Mukhang nakasuot ka ng panglakad ngayon ah. Gusto ko lang magpahangin sa labas, Margaret. Parang naman maiba ang kapaligiran. Harold, huwag ka nang gumawa pa ng kalukuhan ha. Matanda na tayo. At kapag nalaman ito ng mga anak mo, hay nako, iwan ko na lang sa'yo. Kung hindi ka maniwala sa akin, sumama ka sa akin para malaman mo talaga ang ginagawa ko. Huwag na. Wala naman ako mapapala dyan eh. Dahil ang mga anak lang natin ang namamahala sa ating negosyo. Yun naman pala. Sige na. Kung hindi ka sama sa akin, alis na ako. Lumabas na itong si Harold para magkita sila ni Richard at umalis na rin ito sakay ng kanyang sasakyan. Nakita ni Belly ang pag-alis ng sasakyan ng ama. Kaya naman tinawagan nito ang kanyang ina. Hello ma'am. Saan pupunta si Daddy? Bakit umalis siya? Hay nako iho. Gusto daw niya mapag-isa. Pero mukhang nagdududa ako eh. Pwede mo bang sundan ang daddy mo? Para malaman natin kung ano ang kanyang ginagawa. Sige ma'am. Susundan ko siya. Sinundan ni Belly ang kanyang ama at nakita nito na bumaba sa isang espesyal na restaurant. Ano kayang gagawin na daddy dito? Matapos may parking ni Harold ang sasakyan ay lumabas na ito at pumasok sa loob. Ganon din naman itong si Belly. Pagkapasok ni Harold sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang gwapong binata na nakapormal ang kasuotan at tila yun na nga ang kanyang anak na si Richard. Dad, I miss you. Wow, ikaw na ba yan anak? Ano bang trabaho mo ngayon at mukhang asensado ka na? Dad, mula noong umalis ako, marami mga bagay na dumating sa akin at inakala kong hindi na ako magbabago pa. Pero ginawa ko lahat yun bilang inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Sorry anak kung hindi kita napaglaban sa mga kapatid mo dahil naging mahina ako. Ayos lang yun dad, ang mahalaga ngayon ay nagkita pa tayo. Pero Richard, gusto kong bigyan kita ng mana mula sa Thomas family. Karapatan mo yun. Dad, ito bang lalaking to si Richard at talagang nakipagkita ka pa sa kanya? Ikaw naman lalaki ka, ang tapang mo namang magparamdam sa amin. Alam ko namang mana lamang habol mo kay daddy, pers nagkakamali ka. Kuya Billy, wala akong intensyon na humingi ng mana sa inyo. Gusto ko lang namang magpagkita kay daddy. Sinungaling ka. At higit sa lahat, huwag mo akong tawagin kuya dahil hindi kita kapatid. Biglang sinuntok ni Belly itong si Richard kaya naman ay hindi ito nakaiwas. Ikaw, sa oras na ito na muli kayong magkita ni daddy, hindi lang yan aabutin mo. Bakit? Wala na ba akong karapatan kay daddy ha? Sige, sayo na si daddy. Total naman, wala na siyang pakinabang sa kumpanya. Magsama na kayong dalawa. Huwag mo lang pakialaman ang negosyo namin. Bakit ganyan kayo bili sa kanya? Walang ginawa si Richard sa inyo. Kayo na nga nakinabang sa lahat ng pinagharapan ko. Siyempre dad, kami ang tunay niyong anak. Kami lang ang mamana nito. Umalis na itong si Belly sabay tawag sa kanyang ina. Ma'am, nakita ko si daddy.
nakipag-usap siya sa kanyang labas na anak. Ano? Hindi ito pwede, Belly. Baka gusto niyang humingi ng mana mula sa atin. Ma'am, mas pinili ni Daddy na sumama sa kanya kaysa sa atin. Kung yun ang pinili niya, Belly, pues panindigan niya yun. Huwag na siyang umuwi pa dito sa bahay natin dahil hindi ko siya matatanggap. Alam na ba ito ni Andrea? Naku ma'am, hindi pa, pero panigurado akong magalit yun. Dad, sumama po kayo sa akin. Meron po akong apartment at pwede kang tumira doon. Pero Richard, hindi ko magawa ang lahat ng gawain sa bahay. Kailangan ko pa rin ng makasama. Dad, tara. Sumama ka muna sa akin at kung hindi mo magustuhan ang lugar na yun, pwede tayong maghanap ng iba. Iho, sorry talaga dahil napabayaan kita. Alam mo, meron ako naipon sa sarili kong bank account. Siguro, abot nyo na 1 milyon. Yun na lang siguro ang tanging ipapamana ko sa'yo dahil kinamkam ng mga kapatid mo ang ari-arian at negosyo. Dad, kung may pera ka, hayaan mo na para magamit mo yan sa sarili mo. Ang malag lang sa akin ngayon ay muli tayong nagkita. Biruin mo, mahigit 20 taon na hindi tayo nagkita. Matapos nilang mag-usap ay sumakay na sila sa kanilang mga sasakyan. Dad, sundan mo na ako, okay? Sinundan naman ni Harold itong si Richard hanggang sa nakarating na sila sa isang subdivision na halos may kaya lamang ang pwedeng tumira dito. Tumawag itong si Harold kay Richard sa phone habang sinusundan ang sasakyan. Iho, sigurado ka bang dito tayo pupunta? Mayaman lamang ang pwedeng tumira dito bakit dad? Hindi pa tayo pwedeng tumira dito? Hindi naman sa ganun iho. Nabigla lang ako eh. Pinagbuksan ng mga gwardya ang malaking gate at walang ibang makapasok dito maliban na lamang sa mga taong nakatira mula sa loob ng subdivision. Dad, nandito na tayo. Welcome to my Belmonte Thomas subdivision. Ha? Tama ba ang narinig ko iho? Belmonte Thomas subdivision? Oo dad, ang subdivision na ito ay pagmamay-ari ko at marami pang iba pagdating sa negosyo. Pero paano Richard? Dad, muli kami nagkita ng lolo't lola ko. Tinanggap nila ako at dahil doon, ako ang tagapagmana ng Belmonte International Group of Companies. Kaya simula ngayon dad, dito ako namirahan kung okay lang sa'yo na nakasama tayo dito. Mga batang tinulungan kong makapag-aral dito at heto, nga pala si Laika Sanchez, ang babaeng tumulong sa akin noon nung bata pa lamang ako. Hello po sir. Magandang araw po sa inyo. Naku Richard, siya bang girlfriend mo? Hindi dad, pero pwede kung sasagutin niya ako. Napangiti na lamang itong si Laika sa sinabi ni Richard. Ayos na ako dito iho, lalo na at may mga bata ako makasama dito. Hindi katulad sa bahay natin, puro na lamang alitan, awayan sa negosyo. Dad, huwag kang malala dito. May lugar sa loob ng subdivision kung talagang gusto mong tahimik na lugar at kailangan mong mag-isa. Pero kapag kailangan mo mga bata, tawagan mo lang sila, okay? Binabati kita Richard sa tagumpay mo. Samantalang sobrang galit naman nitong si Belly dahil mas pinili ni Harold na sumama sa anak nitong sa labas. Kinabukasan ay maagang umalis itong si Belly, Andrea at Margaret para magkita sila sa CEO ng isang sikat na kumpanya sa buong mundo. Galingan yung dalawa, Bailey, Andrea. Kapag nakuha natin ang deal na ito, sigurado akong malaki ang kitaan ng kumpanya natin kahit wala na ang daddy nyo. Huwag kang mag-alala ma'am, kaya namin to. Nakipagkita si Belly sa isang malaking kumpanya. Umaasa silang ito na ang kanilang pagkakataon para mas lalong yumaman. Pumasok sila sa isang mamahaling hotel para doon nila pag-usapan ang negosyo. Pagkarating nila sa loob ng conference room, nakita ni Belly ang lalaking sinuntok nito kahapon. Ikaw? Richard? Bakit nandito ka? Ma'am, Andrea, siya si Richard ang anak ni daddy sa labas. Umalis ka dito o baka naman isa kang janitor sa lugar na ito kaya nandito ka. Tingnan mo naman ang lugar na ito, ang dami alikabok. Hindi mo ginawa ang tungkulin mo sa hotel na ito, bagay sa iyo tanggalin. Umalis ka na dito habang wala pa dito ang CEO ng Belmonte International Group of Companies.
Hindi na lamang napagsalita itong si Richard. Maya-maya pa ay dumating na rin ang sekretarya ng Belmonte Group. Hello, good morning everyone. Welcome to Belmonte's Hotel. For the meantime, Thomas family, please be seated. I'm Secretary Laika Sanchez and Miss, alam mo namang espesyal ang meeting na ito with CEO ng Belmonte Groups. Bakit nandito ang lalaking yan? Isang janitor? Pwede bang palabasin mo yan bago dumating dito ang CEO? Pero sir, Ano? Hindi mo ba kaya? Baka gusto mong ako na mismo ang magpapalabas ng lalaking yan dito sa conference room. pero sir, hindi po pwede dahil Anong hindi pwede? Bakit? Sino bang lalaking yan? Ano? Magsalita ka. Tama na, Laika. Hayaan mo ako na ang magpaliwanag sa kanila. Mr. Belly Thomas, natutuwa ako dahil nagkita tayong lahat dito ng pamilya mo. Alam kong gusto nyong makipagnegosyo sa Belmonte's Group of Companies para lumakas kayo. Aba, wala ka nang pakialam doon, Richard, dahil isa ka lang namang sampid sa pamilya namin. sir, sumusobra na kayo. Hindi niyo alam kung sino ang kaharap niyo ngayon. Siya lang naman ang CEO ng Belmonte International Group of Companies. Ano? Nagpapatawa ka ba, sekretarya? Siya? Paano nangyari yun? Samantalang anak lamang siya ng daddy namin sa labas. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng sekretary ko, Belly. Mabuti nga at nakita ko kayo dito bago ko aprobahan ang kontrata nyo. Sorry, pero hindi ako makipag-deal sa inyo. Ayaw kong marumihan ang kumpanya ko sa mga taong walang puso, walang utang na loob kay daddy. Pero Richard, kung ikaw man ang may-ari nito, please, huwag mong gawin to sa amin Babagsak ang kumpanya namin kapag hindi mo inarubahan ito, kapag di mo tinanggap. Pues, yan ang dapat sa inyo. Pinilabas ng mga gwardya sina Belly, Andrea at Margaret. Ang totoo naawa si Richard sa mga ito pero hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga ito sa kumpanyang pinagkatiwala ng kanyang lolo at lola. Ilang buwan lamang ang nakalipas ay nabalitaan ni Richard na tuloy na ngang bumagsak ang Thomas Company dahil sa hindi maayos na pamalakad ng dalawang magkapatid. Gusto himang tumulong ni Richard sa magkapatid pero pinigilan ito ni Harold. Hayaan silang magdusa at ito ang magiging aral sa kanila. Samantalang hindi naman matiis ni Richard ang kanyang totoong naramdaman kay Laika. Pinatapat niya dito sa dalaga ang kanyang totoong nararamdaman. Hindi naman siya binigo ni Laika. Tinanggap ng dalaga ang kanyang pag-ibig at walang nagawa dito ang kanyang lolo at lola. Ang mahalaga sa relasyon ay totoo ang kanilang pagmamahalan. At dumating na nga sa panahon na kinasal sila Laika at Richard. Dinaluhan ito ng pamilya at iba pang mga empleyado. Maliban na lamang sa 3 tao na naging kontrabida sa buhay ni Richard. At doon nagsimula ang buhay bilang mag-asawa nilang dalawa at nagpatuloy sa kanilang pangarap sa buhay kasama ng kanilang pamilya at mga taong nagmamahal sa kanila. Hanggang dito na lamang muna, kaibigan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.